Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Juan Bosco, isang pari. Upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla. At kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangang kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga habang. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit, ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay.
mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, kasabay ng mainit na naman na panahon ngayon, bigyan natin ng mainit na palakpak ng pasasalamat at papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya sa mainit na hapon na ito. Ilang buwan na lang, tanong mo na sa isip ninyo, Pasko na, dami niyong pera ha? Talagang ilang buwan na lang, pwede namang mahal na araw na. Pwede naman na All Saints Day. Pasko kagad ang naisip natin. Pero magandang yan, magandang sign na meron tayong masayang tinitignan pa rin. Na meron tayong positibong tinitignan pa rin. Na sa kabila ng maraming pagsubok, darating at darating ulit ang Pasko. Ang pinakamasayang araw sa buhay ng tao. Pero mga kapatid, bukod sa mabilis ang panahon, pabago-bago ang panahon. Kaya maraming nagkakasakit daw ho. Kanina ang lamig-lamig, no? Pagising ng umaga, kumulimlim, umulan, humangin, ngayon napakainit. Kaya alam niyo yung pabago-bagong yan, isang ugali ang dapat nating hingin sa Diyos. Hindi lang dagdagan niya ang ating pananampalataya. Ano pang dapat nating hingin araw-araw? Sigurado ako sasang-ayon kayo, Lord, bukod sa pananampalataya, dagdagan mo pa ang aking pasensya. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, magpasensya ka. Diyos ko. Sino kayang huling taong nagsabi sa iyo niyan? Magpasensya ka, ako naging asawa mo. Magpasensya ka, ito ang bahay natin. Magpasensya ka, ito naging nanay mo. Magpasensya ka, ito naging pamilya mo. Magpasensya ka, dito ka napunta. Magpasensya ka. Minsan biniro ako sabi sa akin, Father, kamusta ka? Alam mo yung pasensya ko, hindi ko hinahabaan. Inikot-ikot ko na. Hindi hinabaan. Sa dami pa naman ng mga nangyayari sa paligid natin, mukhang I believe. Sasang-ayon kayong yan ang isa sa mga hinihingi natin sa Diyos. Amen? Pasensya. At sa araw na ito mga kapatid, isang dakilang santo ang masasabi nating pinagpala sa pasensya. Yan ang patron ng mga kabataan at patron ng mga nagtuturo sa mga kabataan, si San Juan Bosco o mas kilalang Don Bosco. Kapistahan ngayon ng mga kapatid nating Salesiano. Kaya nakikipiesta tayo, bumabati tayo sa mga Salesians, sisters, fathers, brothers, and communities, and lay partners nila. Si San Juan Bosco ay nakilala sa kanyang dakilang pagmamahal sa mga kabataan nung kanyang panahon sa Turin, sa Italy. Siya isang paring Italiano na nung panahon niya, laganap yung pag-usbong ng pag-unlad, urbanization, industrialization. At ano ang nakita niya? Nanganganib ang buhay ng mga bata na hindi natuturuan. Sino ang sinalba niya? Ito nakakalungkot ko minsan. Sa paglago, sa pag-unlad, may mga naiiwan tayo. Minsan pa, di ba, sabi nila, madalas nababanggit din ito ni Cardinal Advincula sa kanyang mga homilya. Kasama lahat, lahat kasama, sana. Sana nga. Kasama lahat, lahat kasama. Sana nga. Sana nga sa pamilya natin. Sana nga sa community natin. Sana nga sa simbahan natin. Sana nga sa pinagtatrabahuan ninyo. Kung may lumalago, umuunlad na isa, sana kasama lahat. Amen? Yun ang ipanalangin natin. Kaya anong ginawa ni Don Bosco? Inalagaan niya ang mga batang palaboy na para sa kanya'y naiiwan, napapabayaan. Tinuruan niya ang mga ito. Pinagpasensyahan niya. Alam natin, pag sinabing mga bata, talagang hahabaan mo ang pasensya. Kaya nga ang mga bata, huwag niyong tignang problema. Huwag niyong tigyang pasaway lang. Huwag niyong tignang konsumisyon.
Ang mga bata ay biyaya. Bakit? Marami silang ituturo sa atin. Number 1 niya, ang magpasensya. Kaya ano ang sabi ni Juan Bosco? An hour of patience is more than a day of fasting. Ang isang oras ng pagpapasensya ay mas dakila kesa isang araw ng penitensya. Grabe, no? Yung isang oras ng pagpapasensya mo, katumbas ng isang araw na penitensya. Kaya biyaya ho yun. Huwag niyong pagsasawaan. Ngayon, kapag naubos na, huwag natin kakalimutang humingi kagad sa Kanya. Kaya nga minsan may nagpapang-abot, inaway, sinaktan, pinatulan. Pag tinanong mo, bakit mo pinatulan? Anong sagot? Naubos ang aking pasensya. Ba't hinintay mong maubos? Kapag mauubos na, humingi ka kagad sa Kanya. Kapag nauubusan ka na ng pangunawa, nauubusan ka na ng pagmamahal, nauubusan ka na ng awa, humingi ka kagad, Lord, dagdagan mo, mauubos na. Hindi kung kailang naubos na at nanakit ka na, saka mo sasabihin, mali pala. Pasensya. Alam ho ninyo, araw-araw, sa ganyang pagmamahal tayo, tinitignan ng Diyos. Siguro kung nawala ng pasensya ang Diyos sa atin ng matagal na, abay wala na tayo dito. Pero ang kanyang pagmamahal ay punong-puno ng pasensya para sa bawat isa sa atin. Kaya ang ganda ng ebanghelyong narinig natin ngayon, sa paano inilarawan ni Kristo ang paghahari ng Diyos para itong maghahasik na nagtanim ng butil. Hindi naman pagtanim, pagtalikod niya, pagharap niya, malaki na ulit eh. Hindi. Ano ang sabi ni Kristo? Unti-unti itong lalago, lalaki, mamumunga. Ibig sabihin, kailangan mong maghintay. Magpasensya ka. Kung hindi pa kagad lumaki katulad nung sa kapitbahay mo, kung hindi pa kagad namunga kagaya ng kakilala mo, magpasensya ka. Ganun ang paghahari ng Diyos. Kaya nga sa buhay natin, huwag kang masyadong malupit sa sarili mo. Hindi mo maibibigay ang bagay na wala ka. Paano ka magiging mapagpasensya sa iba kung sa sarili mo hindi ka mapagpasensya? Huwag kang masyadong mabigat sa sarili mo. Huwag kang masyadong malupit sa sarili mo. Pagpasensyahan mo rin ng sarili mo. Kaya ang ganda ng sinabi ni Kristo sa bandang huling bahagi ng Ebanghelyo. Ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghaga ayon, makinig po kayo, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Ang Diyos, punong-puno ng pasensya sa iyo. Huwag kang maubusan ng pasensya sa sarili mo. Nagkakamali ka, oo, pero hindi ka masamang tao. Siguro ngayon, hindi mo kagad magawa. Pag tumatanda na, huwag niyong isiping wala na kayong kwenta. Pag tumatanda na, huwag mong isiping wala ka nang magagawa. Una, pasalamat ka, tumanda ka. Dahil kaming mga bata, kaming mga bata, hindi kami sure kung tatanda rin kaming kagaya ninyo. Kaya huwag niyong iniisip na wala na kayong magagawa. At kapag nagkamali ka kahapon, ngayon, hindi ibig sabihin magkakamali ka rin bukas. Kaya sa misang ito mga kapatid, ito ang hilingin natin sa Pong Jesus Nazareno. Kung gusto nating madagdagan ng pasensya natin sa bawat isa, dagdagan mo muna ang pasensya mo sa sarili mo. Na araw-araw, tinitignan ka ng Diyos, hindi bilang isang taong wala na at tapos na, kundi isang taong meron pa at pwede pa. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, tayo ay binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos. Kagaya ng sinabi ni San Juan Bosco, araw-araw, magpasensya. Huwag lang tayo magpenitensya.
At kapag nagkakamali, sabi niya, huwag ka nang gumawa pa ng palusot sa iyong mga pagkakamali. Itama mo at gawing mong mabuti ang iyong naging pagkakamali. You live your life one at a time. Magpasensya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Ang ating pong itutugon, banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ng Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad sa sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon niya na inialay sa ating mesa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ama naming maawain, tulungan mo po kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo po ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik po nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga sanggol at batang maagang pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bosco, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo.
Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasensya. Huwag mong hayaang sirain ni numan o ng anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Pong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahang idinulot kay San Juan Bosco na ang iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.